gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Vicente de Paul, isang pari. Kayo po ba ay nakakaranas na masamang oras at panahon sa inyong buhay? Bad timing ba ang Diyos sa inyo ngayon? Kayo ba ay dumadaan sa bad times? Minsan meron tayong mga plano na nasisira. Minsan meron tayong mga panaginip na hindi natutupad. Madalas tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok at problema. Pero mga kapatid, huwag niyong isipin na ang oras at panahon, ang araw ninyo ngayon ay masama. Walang ginawang masamang araw o panahon ng Diyos. Dahil lahat ng ginawa niya ay mabuti. Bakit napapasama ang ating tingin sa ating pinagdadaanan na araw o oras? Ito ay dahil sa ating pananaw. Ito ay dahil sa ating pag-iisip. Ito ay dahil sa ating pag-uugali. Kung buhay ka pa rin ngayon, mapalad ka. Binebendisyonan ka pa rin ng Diyos. Kaya tayo ay magpasalamat sa misang ito. Gaano pa kahirap, kabigat ang ating buhay ngayon. Hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Hilingin natin ang Kanyang grasya na makayanan natin lahat ng mga hirap na ating haharapin sa buhay na ito. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pag-asa, sa mga pagkakataon na hindi tayo kumapit sa Diyos, magpakumbaba tayo ngayon at hilingin natin ang Kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang pari, si San Vicente, na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-alab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang pinangaral. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay.
ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Matibay kong muog at talapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, talapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin. Napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Alleluia, 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 alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihahin. Lingkod manunubos natin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi na nabuhay ang isa sa mga propeta noong una."
Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Tinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoon Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, kahit na anong gawin natin, hindi natin maiiwasan sa buhay natin na magkakaroon at magkakaroon tayo ng bad timing. Amen? Pagbutihan mo man, pagplanuhan mo man, paghandaan mo ng maigi, minsan sa buhay ay talagang wala ito sa tiyempo. Amen? Halimbawa, kung kailan ka magdidibo o ikakasal, diyan darating ang bagyo. Diyan uulan ng uulan at babaha. Bad timing. Bakit kung kailan magra-graduate ka na, doon pa mamamatay ang magulang mo? Wala sa tiyempo. Kung kailan mag-uumpisa ka ng negosyo, bakit doon magkakasakit at ma-opera ang asawa mo? Share ko lang po itong aking pamangkin. Pagdasal niyo po siya. Please pray for him. Ang pangalan po niya ay si Aki. 1 years old pa lang po ang batang ito. Nakita po na may tumor ang kanyang utak. Cancerous. Inalis po ang tumor, pero para sigurado po for 3 years, kailangan po siyang ikimo. Napakahirap po. Isipin niyo po, napakabata, napakaliit niya. Baby pa lang siya. Palaging tinutusukan ng karayom, palaging dinadala sa hospital. Kaya nga po, pag nakakakita ng mga nakasuot ng puti, umiiyak, na trauma po ang bata. Pero pinagtiisan po, pinagtiyagan, pinagdasal ng kanyang mga magulang, ang aking pong pinsan. And after 3 years of treatment, natapos na po ang lahat. Thank the Lord, nalampasan po ng bata. Ang plano po ng nanay niya ay pumunta sila sa Bermuda para makasama nila kanyang asawa, ang tatay po nitong bata. Pero alam niyo po kung ano nangyari? Sa kasawiang palad, last Sunday, tinawagan po ako. Bigla daw po yung bata, hindi makatayo sa kama. Nakabukas ang mata, pero hindi po nagsasalita, unresponsive, sinugod po sa hospital. Ano po nakita? Isa po sa ugat sa kanyang utak ay naipit. Kaya po comatose itong bata. Puro tubo po ang nakasaksak sa kanya. Sa ilong, sa bibig, at umiiyak po itong aking pinsan, itong aking uncle. Tinatanong, Father, bakit? Pinagdasal niyo pa lang po. Tuwang-tuwa yung bata nung nakita niya kayo. Bakit po ganitong nangyari? Napakasakit, napakahirap. May plano sila, pero nasira. May pangarap sila, pero may hadlang. Bad timing. Wala sa tiyempo. Ang tanong, ano ang gagawin natin kapag wala sa tiyempo ang buhay? What can we do when the time is not right? My dear friends, I want you to remember these 3 things. Whenever you experience bad seasons in your life, number 1, just be quiet. Just be silent. Tumahimik ka lang. Meron pong dahilan bakit balikan niyo sa ating ebanghelyo, si Jesus, ang kanyang habilin sa kanyang malagad ay huwag silang magsasalita. Huwag nilang ibabalita kung sino talaga siya. The gospel said that Jesus rebuked them not to tell who He was. Kasi po, hindi pa nila naranasan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Jesus only wanted His disciples to speak up, to proclaim after they have experienced the resurrection. Kung magsasalita at kung magbabalita itong mga alagad, gusto ni Jesus
na maranasan muna nila ang kalwalhatian ng Diyos. I think this is a good lesson to remember. Do not open your mouth when you are suffering. Open your mouth only to praise God, to announce the good news, to communicate the truth. Dahil kadalasan, lumalala ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan, dahil sa iyong pananalita. Di po ba? We make our life worse. We make matters worse because of our talking and talking. Di ba? Sumasama ang iyong nararamdaman pag wala kang tigil sa iyong pagrereklamo. Kung nagmumura ka na nagmumura, sumasakit ang loob mo. Tandaan niyo po ito, ha? Ano ang mura sa salitang Ingles? It is a curse. Pag nagmumura ka, sinusumpa mo ang buhay mo. Paano ka makakatanggap ng grasya, ng bendisyon kung palagi ka nagmumura na nagmumura? Kapag sinisisi mo ang ibang tao, sumasakit ang loob nila sa iyo. Mga kapatid, kung may problema ka, tumahimik ka muna. Ano po ang kasabihan? Less talk, less mistake. Kung ayaw mong lumala ang iyong kalagayan, itikom mo ng iyong bibig. Amen? Baka sa iyong pagsasalita ng pagsasalita, maririnig yan ng ibang tao, at alam niyo naman po ang ibang tao, napaka-chismoso nila. Hindi po ba? Basta't makarinig lang, ikinakalat na. Bakit nasisira ka sa ibang tao? Kasalanan nila? Baka hindi. Baka nag-umpisa sa iyo dahil hindi mo mapigilan yung bunganga mo. Amen? Kung wala kang sinasabi, kung tahimik ka lang, hindi ka nila pag-uusapan. Walang maninira sa iyo kung walang lumalabas sa bibig mo. Amen? Mas maganda na tumahimik na lang tayo pag tayo'y may problema. Kasi kung palagi kang magsasalita, ano mangyayari sa iyo? Una, mapapagod ka. Amen? Pero pangalawa, ipinapahamak mo ang iyong sarili dahil sa iyong salita. Meron po magandang epekto pag tayo ay tumatahimik kahit na tayo may problema. Ano po yun? Pag tahimik ka, nagkakaroon ka ng panahon at oras para makapagdasal. Remember, my dear friends, you cannot pray if you do not remain silent. Prayer starts by being silent before the Lord. When the time is not right, close your mouth so that your mind and your heart will be open to God. This is the first thing that we should do. When we experience bad timings in our life, be silent and pray to God. But second, be strong in the bad times of your life. May napakaganda pong kasabihan, sabi, in bad weather, become an umbrella and not a weatherman. Ulitin ko po. In bad weather, become an umbrella and not a weatherman. Ano pong ibig sabihin? Kapag pangit ang panahon o nararanasan mo, manatili kang malakas, matatag, kamukha po ng payong. At huwag kang magiging reporter na kung saan pinapansin mo, sinasabi mo lahat ng masama na nangyayari sa kapaligiran mo. Ano po ang mababasa natin? Look at your Bibles. 2 Timothy 1:7. Sabi, God gave us the spirit of power, of love, and self-control, and not the spirit of fear. Bakit hinahayaan tayo na dumanas ng Diyos na maraming pagsubok at paghihirap minsan sa buhay? Kasi gusto ng Panginoon na lumabas yang lakas, kabutihan, kabanalan na tinanim niya sa iyo. Tandaan niyo po, ang pinakamalakas, pinakamatatag na puno ay yung madalas na dinadaanan ng bagyo. The toughest tree is the one that endured a lot of storms. Kaya nga po si Kristo, hindi po siya natatakot na humarap sa hirap at pasakit ng Kalbaryo dahil pinatatag siya, binigyan siya ng lakas ng kanyang Ama.
At tayo din, bilang mga anak ng Diyos, hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Amen? Ang paghihirap, ang problema mo, yan ang magpapalakas sa iyo. May paborito po akong kasabihan galing po sa Nigeria. Ang sabi po, the same sun that melts wax also hardens clay. Ibig po sabihin, para-parehas lang naman po tayong dumadaan sa hirap, sa problema at pagsubok. Pero nagdidepende sa iyo, paano ka tutugon? Ano ang sagot mo? Ano ang gagawin mo diyan sa hirap, sa problema ng buhay mo? Kapag binigyan ka ng masamang oras at panahon ng Diyos, isa lang ibig sabihin, gusto kanyang mamunga. Gusto kang umunlad ng Diyos. Gusto kang lumakas ng Panginoon. Amen? Remember that a bad season can also be a growing season. Third and last, believe God's timing is perfect. Kahit na tingin natin, bad timing naman ang Diyos dito sa buhay ko, balikan po natin ang sinasabi ng libro ng Ecclesiastes. Napakaganda. That there is an appointed time for everything. Tingnan niyo po, tinakda ng Diyos ang lahat na nangyayari sa ating buhay. Walang aksidente. Ibig sabihin, lahat na nangyayari sa iyong buhay ngayon ay nakaangkop sa plano ng Diyos. Yung tingin mong masama na panahon, yan talaga nagbibigay sa iyo ng bendisyon. Meron po akong isang kaibigan, nagsishare siya sa akin, nagkukwento siya. Sabi niya, yung kanya mga kaopisina, binibigyan siya ng hard time. Ayaw daw siya dahil napakasipag niya. Pero ito pong kaibigan ko, dahil tao lang, sisira yung kanyang loob, nadidepress siya, nalulungkot siya. Kaya nga anong ginawa niya? Nagre-resign na siya dun sa kanyang trabaho. Nung binigay daw po niya yung kanyang resignation letter sa kanilang boss, aba, imbis na tanggapin yung kanyang pag-alis, ang ginawa ng Diyos, pinromote na lang siya at nilipat siya ng ibang opisina para hindi niya makasama yung mga taong naninira sa kanya. See, my dear friends, that when the time is right, the Lord will remove the wrong people in your life. And God will raise you up, elevate you to a better position. We just have to be patient in our life. Our time is not God's time. Our schedule is not God's schedule. Sino pong may mas mabuting plano? Kayo o ang Diyos? Kahit na may nabubulilyaso, may nasisira sa plano nyo, always believe God has a better plan. You are where you are supposed to be. Tama ang pwesto mo. Tama palagi ang panahon ng Diyos. Ang masama lang na yung ating paningin, ang ating pananaw, ang ating pag-ugali sa oras at panahon na ating nararanasan. Kaya nga po napakahalaga, kailangan nating ituwid ang ating pag-iisip. Amen? My dear friends, learn to walk in faith. Hope in God's word na sinabi niya sa propeta Isaiah, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hindi naman po tayo ang makakapangyari sa mga bagay-bagay. Ang Diyos. Kahit na anong gawin mo kumpara sa Diyos, hindi pa nakapanahon, hindi ka aasenso, hindi ka dediretso. Pero pag tinakda na ng Diyos, makikita mo, wow, napakabilis. Napakadali. Kaya nga, meron man nagiging hadlang ngayon sa iyong buhay, hope still. Umasa ka, maniwala ka, sabihin mo, hindi pa tamang panahon. Dahil sa tamang panahon, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan, tutulungan ako, at ako ay bibendisyonan ng sobra-sobra. Amen? May bad timing ba sa buhay mo ngayon? Kung naniniwala ka sa Diyos, walang masamang panahon. Lahat ng ating oras ay bendisyon galing sa Kanya. Manalig ka sa Diyos na kahit na yung masamang tiyempo sa buhay mo, pwede niyang gamitin yan para maging magandang kanta sa iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, huwag kayong mag-alala at huwag niyong kalimutan,
kung kayo man ay dadaan sa masamang oras at panahon ng iyong buhay. Number 1, just be silent and pray. Number 2, just be strong and continue. Number 3, believe always. God's timing is perfect. Amen. Tumayo po tayo, alayin natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ang pananampalataya natin kay Jesucristo, anak ng Diyos, ay siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kanyang sambayanan sa kanyang pangalan. Dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway galang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinapanganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din po natin pagdasal, ang mabilis sa kagalingan ng ating mga kapatid, ang mga ulila, ang mga balo, ang mga taong dumadaan sa lungkot at depresyon. Ganyan din, pinagdarasal natin ang mga taong naliligaw, mga nawawala, mga nagwawala. Pagdasal natin ang ating mga kapatid na nawawala ng pag-asa. Naway lahat ng may pangangailangan ay maranasan na napakalapit ng Diyos sa kanila. Matagpuan nila sana at tuklasan na hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo sa banal na paghahain, ginawa ni San Vicente, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Pagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami nakabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon, si San Vicente de Paul ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy mapaghanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, di hahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa,
Florentino, aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Si San Vicente de Paul na namuhay dito sa digdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak. Na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha, kami naway mabahaginan sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. May paborito po akong kasabihan at gusto ko din na matandaan niyo. Sabi, a broken clock can be right 2 times a day. Kahit na daw ang sirang orasan ay tama pa rin 2 beses sa isang araw. O nga naman po, no? Pag tumigil yung orasan mo ng 12 o'clock, hintayin mo 12 o'clock ng hapon, 12 o'clock ng midnight, tama pa rin yan, sasabihin ng tamang panahon sa iyo. O ibig sabihin, mga kapatid, na kahit na feeling mo, nararamdaman mo, tingin mo, bad timing, mali ang oras at panahon sa iyong buhay ngayon, ang Diyos na may magandang plano, ginagamit niya yan para ikaw ay bendisyonan at pagpalain. Huwag nating kalimutan, kung man wala sa tiyempo ang ating buhay, unang-una na dyan ay magdasal tayo, tumahimik. Pangalawa, manatiling matatag, malakas, magpatuloy. At pangatlo, manatili po tayo na naniniwala, umaasa. Ang assignment ko po sa inyo ngayong araw na ito, maghanap kayo ng orasan. Tingnan niyo po ang orasan. The ticking of the clock. At habang pong gumagalaw ito, just feel a sense of gratefulness. 1 minute. Tawagin po natin itong a minute of gratefulness. So practice this being thankful just for 1 minute. Kasi pag nakikita mo pang umaandar ang oras mo, ibig sabihin, buhay ka pa. Ano ang buhay kung wala ka na? Di po ba?
So, ano man yung kalalagayan mo, kahit 1 minute lang, pasalamat ka. Utang na loob mo yan sa Diyos. Pagkatapos mong pasalamat, I tell you, you will feel a lot better, a lot more peaceful, a lot happier. After that 1 minute of gratefulness, you will feel great once again. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.